Salamat Panginoon sa gabing ito na tunay nga na kayo ang siyang patuloy na madadakila, mapaparangalan as we study your word. Dalangin po namin Panginoon ang malayang pagkilos sa mga espiritu, maging tagapagturo ka namin Panginoon at patuloy nga nakatagpuin niyo po ang bawat isa po sa amin Lord God. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral po natin tonight, From Blindness to Boldness, A Call to Spiritual Awakening. Ang ating pong main text, kukuhanin po natin sa Acts chapter 9 verse 17. Basahin ko po muna sa English. Ang sabi po ng New Living Translation, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road has sent me so that you might regain your sight and be filled with the Holy Spirit. Sa Tagalog, pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, Kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan ang ikaw ay papunta rito. So yun po yung the road to Damascus. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Ayan, so there comes a moment sa bawat mananampalataya sa buhay po natin when the light of Christ pierces through the darkness of sin, diba? Saul's encountered on the road to Damascus was not just a physical interruption. So hindi ito basta ininterrupt lang ng Lord yung pagpunta nitong si Saul doon sa Damascus, diba? It was a divine intervention. In the same way, tonight, maaring narito tayo sa prayer meeting, hindi rin aksidente na narito ka tonight. It was appointed by God for you to join to listen to the Word of God. Katulad ni Saul, we were once spiritually blind. Yun yung ating kalagayan, patay ang ating kalagayang spiritual. Bulag tayo. Sabi dito, deaf to the truth. Di natin alam yung katotohanan and dead in our sins, 'di ba? Patuloy tayong lumalangoy or naglalaro sa kasalanan. But God, rich in mercy, rich in grace, in love to us, reached out to us. He opened our eyes and gave us new life through His Spirit. So katulad ni Saul, ganun din yung ginawa ng Lord, or katulad ng buhay ni Saul, ganun din ang ginawa ng Lord sa atin. Tayong mga dating hindi mananampalataya, tayong dating mga bulag, hindi natin alam yung tamang gawin, patuloy na nagkakasala, nagkakamali, pero kinatagpo ng habag ng pag-ibig ng ating Panginoon. Yung Acts chapter 9 po, it records one of the most dramatic conversions in Scripture. Talagang kapag pag-uusapan natin yung born again conversion or paano na bago yung buhay, talagang magandang example dito si Saul. Si Saul kasi, he is a zealous persecutor of Christians. Hindi lang siya basta nagpe-persecute ng mga mananampalataya ni Kristo. Talagang masigasig siya. Talagang andun yung passion niya, 'di ba? Napatayin, i-persecute yung mga Kristiyano. Pero he was en route to Damascus, pero ang purpose niya to arrest believers. 'Di ba? Yun yung intention ni Saul. Nahulihin, patayin, pahirapan yung mga Kristiyano nung siya ay papunta doon sa Damascus. But Jesus, makikita natin dito, met him in a blinding light, leaving him physically blind for 3 days. So kung babasahin po natin yung Acts chapter 9, nabulag dito si Saul. And then nabulag siya for 3 days nung nakita na yung ningning, yung kadakilaan ng Panginoon. During that time, si Saul, he fasted and he prayed. And the Lord God sent Ananias. Ananias is a faithful disciple to lay hands on Saul, restoring his sight and filling him with the Holy Spirit. So may ginamit ang Lord para muling makakita itong si Saul. At ang ginamit ka ng Lord ay si Ananias. He is a faithful disciple of Jesus. Saul would become Paul. So yung kilala po natin ngayon ni Pablo, siya po ay dating si Saul. And the apostle who would write much of the New Testament and spread the gospel across the Roman world. So 1/3 of the New Testament, it was written by Paul. Pero imagine the background of Paul, he is a persecutor, a zealous persecutor of Christians. Pero kinatagpo ng ating Panginoon. So ano po yung lesson na makukuha natin dito sa story ni Saul? Point number 1, God sees us even in our blindness.
Saul was spiritually blind long before he lost his physical sight. Kasi akala lang natin naging bulag lang si Saul in the physical, pero hindi natin nakita, oo nga no, spiritually blind pala si Saul. At maraming tao yung ganyan yung kalagayan, spiritually blind. Hindi nila alam yung katotohanan, walang relasyon sa Panginoon. Pero ang sabi ng John chapter 9 verse 39, "For judgment I have come into this world so that the blind will see and those who see will become blind." 'Di ba? Sinabi ni Jesus na parito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Hindi lang ito literal. Bagamat si Jesus, talagang yung mga bulag nakakita through Him, 'di ba? Sa mga miracles niya. Pero more than just the physical blindness, ang dinidil dito ng Panginoon, yung spiritual blindness, 'di ba? Na hindi alam, hindi nila nakikita yung katotohanan, hindi nila alam yung truthfulness ng Word of God. God doesn't wait for us to be perfect. He meets us in our brokenness. Di ba makikita natin dito, si Saul, naroon siya sa kalagayan na pinipersecute niya pa yung mga lingkod ng Panginoon, mamamatay tao siya, di ba may ginagawa siyang mali, kasalanan, pero the Lord meet him. In the same way, ganun din, hindi hinihintay ng Lord na maging perfect tayo. The Lord God meets us in our brokenness. So magtiwala lang tayo, lumapit lang tayo sa Kanya. Yung point number 2 natin, God sends people to restore and empower. At yun yung nakakatuwa, di ba may ginagamit ang Lord para tayo ay mapalapit sa Kanya. Ananias was afraid, yet he obeyed God's call to minister to Saul. Kasi syempre, si Ananias, kilala niya si Saul, di ba? Na persecutor ng Christian. Then, siya yung ginamit ng Lord. Bakit siya? Ay siya ordinary person lang. Bakit siya yung kailangan na gamitin ng Lord na mag-minister kay Saul? Pero katulad dito sa Isaiah chapter 6 verse 8, tinayuan niya yung pagkakatawag sa kanya ng Panginoon, "Here I am, send me." In the same way, ganun din. Kapag tinatawag ka ng Panginoon, sana ito yung sabihin mo. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, "Sinong aking ipapadala? Sinong magpapahayag para sa atin?" Dapat ang sagot natin, sumagot ako, "Narito po ako ang inyong isugo." So naghahanap ang Lord ng mga tao na willing to be sent. Kasi hindi naman mahalaga yung tayo. Ang mahalaga is yung pinispreach natin na gospel na nagagaling sa ating Panginoon. Kasi tayo pa'y daluyan lamang. We're just vessel. Kailangan lang na magpagamit tayo sa Panginoon. We're often the answer to someone else's prayer. God uses ordinary people to deliver extraordinary grace. Diba napakabuti ng Lord? Hindi mo alam, pero ang Lord pala, tinawag ka ng Lord for you to be an answer to their prayer. Na ikaw yung gagamitin to pray for that person, to minister for that person. The Lord God use ordinary people like us. Hindi naman kailangan na tayo ay kilalang tao, di ba? Hindi naman kailangan na mayaman tayo para ma-deliver yung grace, yung pag-ibig ng ating Panginoon. So paggamit lang tayo kay Lord. Yung last point ko po, the Holy Spirit transforms our purpose. Di ba, Saul didn't just regain sight. He received a new mission. Ganda, no? Kasi maaari namang tapos na yung storya, di ba? Okay, nakakilala itong si Saul sa Panginoon, naging Pablo siya. And then tapos na yung story. Hindi, di ba? So nagkaroon siya ng mission, nabaliktad yung mission. Instead na maging persecutor ng Christians, siya pa yung ang ginamit ng Lord para spread yung gospel, di ba? The Holy Spirit empowers us to live boldly and walk by faith and fulfill our divine calling. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians 5:17, "If anyone is in Christ, he is a new creation." Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, tayo po yan, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So ibig sabihin talagang na born again, nakakilala na tayo sa Panginoon, lahat ng mga nagawa natin in the past, forgiven na yun ng ating Panginoon. So we can start all over again sa presence ng Lord. So sa ating conclusion tonight, Saul's story is our story. 'Di ba? Hindi man ganung kaparehong-kapareho, pero ganun din yung istorya natin. Nasa sitwasyon tayo na we're broken, sitwasyon tayo na hopeless tayo, 'di ba? Na marami tayong kinakaharap na problema na pagsubok ng buhay, maring suicidal tayo, 'di ba? We were blind, but now we see.
We were lost. Dati yon, but now we're found. And just as Saul was transformed into Paul, we too are called to live a life of purpose, filled with the Holy Spirit and guided by faith. So paano po natin ito ma-apply sa buhay natin? So reflect, where have you been spiritually blind? Sa anong area ng buhay mo in the spiritually blind po tayo? Who is God calling you to reach out to like Ananias? So may sinasabi ba ang Lord sa iyo na isang tao na gusto niyang ipag-pray mo, gusto niyang dalhin mo sa kanyang presensya? So ask the Holy Spirit also to fill you afresh and lead you into deeper obedience. So let us not just regain our sight, let us rise and walk boldly in the Spirit. Amen.